Si Moises, si Aaron, si Hor, at si Josue ay nakipaglaban sila sa mga Amalisita sa pamagitan ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Habang nagtitiwala si Josue sa Panginoon, itinataas niya ang kanyang kamay at nananalo ang mga Israelita. Subalit kapag ito'y binababa niya dahil sa nangangawit ang kanyang mga kamay, ay natatalo ang mga Israelita. Yung pagtitiwala sa Diyos ang kailangan natin. Kaya nagkaroon sila nito ng tinatawag na banner of God, yung watawat ng Diyos. Dito sa New Testament o sa kapanahonan natin ngayon, ang ating pagkikipaglaban ay hindi sa mga tao, ang ating kalaban, kundi yung spiritual na mga demonyo na nasa himpapawid. Ito yung ating mga kalaban na power of evil spirit. Ito yung kapangyarihan ng mga demonyo na yun ay maaaring bumulong sa tao. Kaya maging handa tayo. Dito, pinahanda tayo ng Panginoon. Sabi dito, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pagkikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Verse 11, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang malabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Yan ang statement ng kanyang mga sinulat. Sapagkat ang mga kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno na may mga kapangyarihan at mga tagapamahala ng dakilang namamayani sa sanglibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ito po yung mga kalaban ng mga Kristiyano, na yung mga demonyo na namamayani sa himpapawid. Yan ang mga kalaban natin. Una, bakit para natin malabanan ito? Mayroon 5 P. 5 P para malabanan natin itong mga lalang ng mga diablong ito o mga demonyo. Una ay panalangin. Kailangan panalangin sa ating Panginoong Jesucristo. Panalangin sa Diyos na magtiwala na dapat ang Kristiyano ay laging nalangin. 5 P po ito. 5 P. Unang P, panalangin. Pangalawa, pagbabasa ng Biblia. Para malabanan mo ang lalang ng diablo, sapagkat ang kalaban natin ay hindi ito mga tao, kundi ito yung mga may kapangyarihan sa himpapawid, sa hangin. Ibig sabihin, ang demonyo ay nasa hangin. Pangatlo, pag-apply ng binabasa mo, yung salita ng Diyos na nabasa mo, i-apply mo sa iyong buhay para mapaglabanan mo ang mga lalang ng diablo. Kasi useless naman kung nabasa mo lang, hindi mo ina-apply ito sa iyong buhay, wala itong kwenta. Pangapat, pagdalo sa gawain ng Panginoon. Dapat lagi kang nandyan sa kalupunan o sa kapulungan ng mga mananampalataya. Lagi kang wala, anong mangyayari sa buhay mo? Talagang malulugmo ka sa lalang ng diablo, sapagkat itong demonyo ay mayroon itong iba yung kapangyarihan, pero mas makapangyarihan ang Diyos. Panlima, pagsunod sa Panginoon, yung sinasabi ng Panginoon kung ano ang iyong gagawin. Kaya kailangan nating malaman na may 5 P para makapagtagumpay sa mga lalang ng diablo. 5 P. Unang P, panalangin. Pangalawa, pagbabasa ng Biblia. Pangatlo, pag-apply ng salita ng Diyos. Yung binasa mo, i-apply mo sa iyong buhay. Pang-apat, pagdalo sa gawain ng Panginoon. Yung fellowship, nandoon tayo. Panlima, pagsunod sa sinasabi ng Diyos kung ano ang sinasabi niya sa iyo. Ngayong umaga, ang mga kalaban natin ay hindi mga tao, kundi ang mga kalaban natin ay mga spiritual na mga namamayani sa
sanlibutan nito. Tingnan natin dito sa verse 12, makikita natin. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutang ito. Ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Espiritual ng kasamaan sa himpapawid, kaya ang demonyo ay nasa hangin. Pag-ingat kayo, ngayon kung nasa hangin ang ating kalaban, mahirap ito. Ngayon, malalabanan natin yan. Una, 5 P ang ating gagamitin. Sa mga nanonood sa YouTube, sa Facebook, sa Reels, o sa Angelino TV, ang gagamitin natin ay 5 P para mapaglabanan ang mga lalang ng Diablo. Unang P, panalangin. Yan, dapat laging nanalangin sa ating Panginoon, Jesus. Pangalawa, pagbabasa ng Biblia. Kayo po ba'y may mga Biblia? Talaga, nasaan na ang ating mga Biblia? Pangatlo, ang pangatlo natin ay pag-apply ng iyong binasa, pag-apply ng salita ng Diyos sa ating buhay. Pang-apat ay pagdalo sa gawain ng Panginoon. Yung fellowship, pagkikipagtipon. Panlima ay pagsunod sa sinasabi ng Diyos sa atin.